Hello guys, meron kaming fire drill ngayon, so inaantay namin yung signal at sabay-sabay kaming lalabas. Iwan ko muna kayo dyan ha. Ayan na guys, meron ng signal para sa aming fire drill. Ayan na guys. 火灾，火灾，发生火灾，请镇定的前往避难场所避难。There is a fire. Please evacuate as possible. 发生火灾，请镇定的前往避难场所避难。There is a fire. Please evacuate as quickly as possible. Yan naman sa mga chepe. Ngayong gabi kami ay magpapatupad ng isang fire drill sa dormitory. Isa itong mahalagang pagkakataon para matutunan ang tamang proseso sa oras ng sakuna. Paalala lang po, bawal po ang paggamit ng elevator at bawal din ang pagtakbo. Safety first, ika nga. Please evacuate as quickly as possible. There is a fire. Please evacuate as quickly as possible. Naging maayos ang paglabas ng lahat at ngayon ay nasa assembly area na kami kung saan naghihintay kami ng karagdagang impormasyon. So yun guys, nakita nyo, Taiwanese sa bandang kanan at kami naman po rito sa kaliwa. Ipinaghiwalay po kami sa dalawang grupo, mga Taiwanese doon at Filipino po dito. Ginawa ito para mas madaling maituro ang safety protocol sa aming mga sariling lingwahe. Kala ko umuwi ka na. Bilisan nyo, siklit na naman ito bukas. Daming tao. Tapos maulan pa. Mare. Mare. Kaya nga, mambon. Mambon guys. Ayan guys. Wala naman pala. Kung paggabi, wala naman. Mag-antay kami ng announcement mamaya. Bale, makikinig lang saglit at papasok na. Sabi nila saglit lang daw to eh. Tandaan po natin ang mga sumusunod. Huwag gumamit ng elevator sa panahon ng emergency. Maglakad ng kalmado papuntang designated exit at sundin ang mga guide sa paligid. Kapag nakalabas na ng building, siguraduhin magtungo sa assembly area. Kailangan tayo mag-evacuate during earthquake or sunog. Okay, kaya kailangan tayo mag-evacuate. Reminder sa inyo, emergency contacts natin. Example, ERC. Phone number ng ERC, 536-119 or 537-119. Wellness center natin, 536600. Whether kayo tumawag sa coordinator niyo kung may problema. So, 534-510 para sa Longcan, 534-410 naman para sa Longcan, ng mga coordinator. Next, evacuation meeting area natin. So usually dito tayo nagka-training, dito meeting area natin. Pero actual evacuation meeting area natin will be in front sa security guard. So sa tabi ng basurahan natin dyan. Doon tayo nag-meeting. Next, reminder sa inyo, in case na mag-evacuate kayo, at least dapat alam nyo dalawang route. Okay, para sabihin natin, may sunog or hindi kayo makadaan sa A route, meron pa kayong B route na pwedeng daanan. Or hindi kayo ito sa loob ng building. Okay. Next naman, kung paano mag-report, remind lang po sa inyo, number 1, dapat sabihin mo na anong incident. May sunog ba? Or may earthquake ba? Then, anong building, anong floor, anong group number ninyo. And then, inform nyo rin kung anong mga nangyari ko, may nasugatan ba? Lahat yung kailangan inform. Next, reminder sa inyo, in case na may sunog, okay, stay lang po na kayo sa kwarto ninyo. Okay? Hintayin nyo ang announcement.
So once na nag-announce na may sunog, check nyo muna kung may smoke, kung may usok. Kung may smoke, ibig sabihin, stay na kayo sa kwarto nyo. Ibig sabihin, nasa floor nyo yung sunog. Pag walang smoke, pwede na kayo mag-evacuate. So pag may smoke, anong kailangan nyo gawin? Number 1, close nyo muna yung door ninyo. Okay, and lahat ng opening, close nyo. Okay, para hindi makapasok ang smoke kasi pwede kayo masuffocate sa loob ng kwarto nyo. As long as hindi pumasok ang smoke sa kwarto ninyo, safe kayo sa loob ng kwarto nyo. However, pag walang smoke sa floor ninyo, pwede na kayo kaagad mag-evacuate. Remind lang po, during sunog or earthquake, minsan wala pong electricity. Kaya huwag kayo gagamit ng elevator. Baka mamaya matrapa kayo sa elevator. Okay? And then, pag na-evacuate kayo, huwag kayo evacuate ng elevator, press nyo lang po lahat ng button. Huwag nyo lang hintayin dumating sa first floor o kung sa floor kayo pumunta. Press nyo lang lahat ng button kung saan siya nag-open, labas na kayo kaagad. Okay? Para sa safety nyo yan. Next. Paggagamit ng emergency exit, before nyo open ang door sa emergency exit, check nyo muna kung mainit siya or hindi. Ano gamit nyo? Likod ng palm nyo. Okay, check nyo lang siya, pin nyo lang ang doorknob kung mainit or hindi. Pag hindi mainit, in short, walang sunog sa kabila, pwede kayong dumaan dyan. Okay? However, pag mainit siya, ibig sabihin na dyan na yung sunog, sa kabilang area naman kayo, or punta na kayo sa next route na alam niyo. Reminder po sa inyo, earthquake naman po. Pag may earthquake, number 1 is huwag muna po mag-evacuate. Okay? Pag may earthquake, tandaan niyo po, tatlong clue natin dyan, drop, cover, hold on. Drop muna kayo, cover yung ulo nyo, hold on yung kung anong kino-cover sa ulo nyo. Okay? Huwag basta-basta mag-evacuate. Baka mamaya pag-evacuate nyo habang tumatakbo kayo, may gamit na bigla ng hulog na tamaan kayo, nahilo kayo dyan. Okay? Imbis na makakatakas kayo, nahilo na tumba pa kayo dyan. So remind lang po sa inyo, pag earthquake, stay muna sa kwarto ninyo. Pag nag-stop na ang shaking, tsaka na kayo evacuate. And then last part po natin is yung dormitory po natin. Remind lang po sa inyo, bawal po ang mga contraband sa loob ng dorm. So butane, sigarilyo, bawal po siya sa loob ng dorm natin. Or any appliances na umiinit. Okay? Kasi pwede po siya mag-cause ng sunog sa loob ng dormitory natin. Remind din po sa inyo, sharing natin dito, meron po isang tao na nigay sa CR. Since yung CR po natin, may exhaust fan po siya, hindi po siya fireproof, nasunog, bigla na lang nahulog. Remind po tayo lahat, huwag po tayo maninigay sa loob ng CR natin. Meron po tayong smoking area sa baba kung saan pwede tayong manigarilyo. So, maling paggamit ng extension cord pwede po mag-cause ng sunog. Remind po natin, extension cord natin dapat tatlong butas, may tatlong sakan. And then, remind din po natin na dapat certified siya. Nakasaksa mabuti yung mga gadget ninyo and hindi pwedeng extension cord with another extension cord. Huwag din po over capacity ang extension cord natin. Dito sa dormitory center natin. Huwag metallic na wire. Okay? Kasi last time may nasunog na po dito dahil gamit niya is metallic na wire. Nag-cause ng sunog. Okay, that's all. So next po natin will be question and answer. Meron po dito. So yun lang guys yung ganap buong gabi. O paano guys, end ko na tong video. Maraming salamat sa panonood. At sana ay may natutunan kayo sa aming fire drill experience. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod pang video. Stay safe everyone. Bye-bye!